Alright, so welcome po sa The Medical City, Pangasinan. Ayan, I want you guys to sit down na po. Ayan, sana po ay nagising-gising ang inyong mga buto, laman at bituka. Ayan po, pwede po tayong welcome po pala sa mga students natin from UDT, ang ating mga BHW, palakpakan naman po natin sila. And of course, kung meron pong mga gustong mag-join na mga outpatients, visitors, pwede po kayong mag-join dito po sa ating lay forum for today. Ayan po, may I request lang po 5 participants. 5 participants to come in front and let's have a quick icebreaker po muna before we start to our program proper. Alright, sino po? Ayan, ay sige, hindi, magtatawag na lang ako. Ayan, hi ma'am. Sige po, pwede ko kayong tumayo. Ayan, sino pa? Yung mga interns natin, madam, halika dito, ikaw na din. Ikaw na din, sir, halika na din dito. Sumaway ka na. Yan, pilit. Ayan, and then po, ma'am, sali kayo. Ay, ma'am, visitor po, gusto niyo po sumali? Ay, ayaw nila. Okay, sige, sa mga students na lang po tayo kukuha. Dalawa pa. Ma'am, ay, hindi niya ako tinitingnan. Para hindi siya makuha. Sumali ka na, madam. Dapat hindi tinitingnan yung mata ng host para, ay, sir, ikaw, dahil mag-isa kang lalaki dyan, halika dito, halika na. Okay. Ready na po ba? Alam niyo po ba kung anong gagawin natin today? Hindi, ma'am. Hindi. Ako rin. Charot. Okay, dito kayo. Alam niyo yung mga alam niyo yung mga pinapagames sa birthday party? Yung happy birthday, gano'n, yung pahabaan. Alam niyo yon? Okay, sa mga audience natin, I want you guys to count. Okay? Pahabaan sila. Ang tawag sa game na ito ay The Longest Colon. Ay, bongga. Dahil nga ang ating topic for today ay cancer ng malaking bituka, yung colon. Okay, ready na ba? Ready ka na? Hindi siya ready. Okay, ready ka na? The Longest Colon. So, magbibilang kami. Colon, ganon. So, pahabaan kayo. So, ang mananalo sa game sa atin ngayon ay 3. Meron kayong free aircon. Free aircon at libreng calendar at isang umbrella. Okay? 3 ang mananalo. Okay, ready na ba? Medyo. Okay, medyo. Kung ready ka na, magsisimula tayo sa kanya. Magsisimula tayo sa kanya. Guys, magbilang kayo ha. Dapat pare-parehas. Hindi porket kaibigan yung mas mabilis na yung bilang nyo sa kanya. Okay? Ready na ba? Taas ang kamay kapag ready na. Taas ang kamay. Ay, parang hindi ready. Taas ang kamay. Palakpakan. Very good. Okay, ready ka na? Alam mo gagawin? Medyo po. Okay, medyo. Dahil ready ka na, ikaw. Okay. Okay, ready ha? Ready? Sabihin mo, longest, tas colon, ganun, okay? Magsisimula kayo kapag sinabi niya na yung colon, okay? Alright, sige. 1, tanggalin mo muna yung mask mo para marinig. Ready? 1, ay sir, pwedeng pahiram ng isa pang mic. Hinga ng malalim. Okay. Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Okay, nahati ang kanyang colon. Okay, 18. Tandaan niyo ha, 18 seconds. Okay, dito ka muna, sir. Tabi ka muna saglit. Okay, ready? Sorry. Ready ka na, ma'am? Ako, pakasalanan ko pala. Okay. Ready? What's your name? Alexa. Sorry, hindi ko natanong pangalan mo. Anong pangalan? Ha? Reynald? Okay. Reynan. Okay, Reynan. Ready? Tagalin mo muna yung mask mo ng mabilis. Tandaan niyo siya, 18 seconds. Okay, ready? In 3, 2, 1, go! 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. It's a tie!
Okay, dito ka muna, Alexia. Okay. Next, what's your name? Angel po. Ha? Angel po. Angel. Check mo nga, dear. Okay, ready na? Okay, in 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 seconds. Palakpakan nyo naman siya. Okay, last two. Okay, sir, what's your name? CJ. Okay, CJ. Are you ready? Okay. Okay, guys, in 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang napiyok ka dun. Nahati yung kolon. Palapakan nyo naman siya. Okay, last one. Papahuli ka ba? What's your name? Christine, are you ready? Okay, in 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tama na, panalo ka na. Congratulations, Christine! Okay, i-claim nyo na po yung prize. Ay, okay. Alright, sir. Okay, dahil nanalo si Christine, ikaw ang mamimili kung ano ang inyong prize. Then, yung dalawang 18. Mamili ka, calendar, umbrella, or aircon. Aircon gusto niya. Ito. Anong gusto niya yung dalawa? Calendar. Sige. Alright, congratulations din sa inyong dalawa. Congratulations everyone. Ayan, pwede na po tayong umupo. I hope na na-enjoy kayo sa ating mini icebreaker for today. Mini pa ba yun? Ayan, may I now invite everybody for the prayer po natin, okay? Stand up na po tayo and then mag-start na po tayo ng program proper. Lord God, we are in awe of your glory and power, and in the guiding light of salvation, we will follow you. Thank you for giving us another day to help the sick find healing. Thank you for giving us the ways to reach out to those in need and make them feel your everlasting love. We hope that you protect us and our loved ones, and bless today's speakers and participants. Give them the strength to carry on with good intentions and strong will. This we ask in your name. Amen. Please remain standing for the national anthem. Bayang magiliw, elas ng sinangalan, harap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Tupang hiningang, tulad ka lang makiting, sa mandulubi, di ka masisigil, panalag at puntong sa iwan, sa langit mong buhaw, may nilagang tula at awit sa pagsayang minamahal. Ang sarang pagkawat ko'y natibay na nanininig, ang bituin na araw na kailan ang may makinig. Araw naman ating nakita, buhay ay langis sa piling mo. Ang higaya ng may mga api, ang mga kayang dahil sa'yo. Thank you, everyone. You may now be seated. To formally welcome us to today's Lay Forum, let us hear from Dr. Rory Tuazon, our Chief Medical Officer. Let's give him a round of applause. Good morning. Thank you. Sa adhikain namin na
bigyan ng kaalaman tungkol sa mga iba't ibang uri ng sakit. Ang The Medical City ay naglalaan ng isang araw kada buwan na magtanghal ng isang lay forum. So for this month, nakadalawang lay forum na tayo. Last week ay tungkol sa kidney, ngayon naman ay tungkol sa colon cancer. Incidentally, between me and Dr. Torrio, since last year, siguro naka 70 plus na kami na colon cancer na inoperahan. So ganun na katindi, ganun na ka-common ang colon cancer. And to add to that, yesterday, merong nasilip si Dr. Torrio na 3 pang kaso ng colon cancer. At yung isa ay ooperahan namin sa Friday. So ganun nakatindi ang problema natin ukol sa colon cancer. So ngayong araw na to, nabinyayahan tayo ni Dr. Torrio na magtanghal ng isang lecture ukol sa colon cancer. Kayo po ay makinig mabuti para nang sa ganon ay matutunan kayo sa colon cancer at maibahagi ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa kapamilya ninyo, sa mga kapuso, kapartido, sa mga hindi kapartido, ang lecture na ibabahagi sa atin ng isang napakagaling at napakadakilang manggagamot dito sa The Medical City, Pangasinan. Ang aking partner na si ang aking kuya pala, na si Dr. Chris Torrio. So magandang umaga po sa lahat. Thank you so much, Doc Rory. And now po, we move on to the highlight of our program. It is our honor to introduce our esteemed speaker for today, Dr. Jose Christopher Torrio, the former Chief Medical Officer of the Medical City, Pangasinan. Dr. Torrio is not only a great doctor, but also an exceptional leader. He has been guiding force in the promoting health awareness and patient education. In fact, he is the reason why we have lay forums today in our hospital, as he has always been passionate about empowering people with the right medical knowledge, and his dedication to healthcare and his patients is truly commendable. Without further ado, let's give a warm welcome to Dr. Jose Christopher Torrio. Thank you, everybody. So, first of all, I would like to thank the team, si Dr. Tuason with his commander by his side on the left, Commander Angel. You probably know me already, no? Kasi I think this is my 3rd time lecturing about colon cancer. Sinong mga bago rito na ngayon lang naka-attend ng colon CA lecture? Wala pa? So anyway, if you notice my slide, it's in concordance. My lecture today will be in concordance with the Philippine Society of Gastroenterology. Okay? So, ang March, to give you an overview, ang Marso ay Colon and Rectal Cancer Awareness Month. We celebrate colon and rectal cancer awareness every March. Kaya ako naka-blue, no? So dark blue is the color code to celebrate colon cancer month. So probably next year, in case mag-lecture tayo uli, lahat tayo naka-dark blue. Okay? So ano ang colorectal cancer? As mentioned by Dr. Tuazon earlier, okay, one of the advocacies of PSG, and of course, all doctors involved would be to what? Educate the public. Okay? Hindi sapat ang government natin. We don't depend too much on our government. Dapat tayo mismo. We should be aware. Especially all health practitioners. We have to educate the public. Okay? Kaya it's very important. Lahat tayo nurses, no? We are all nurses here from FINMA. FINMA, UDD, no? UDD and ano pa? Sino pang nandito? You are all taking up nursing, di ba? Okay, so unfortunately, no, sometimes hindi muna tayo aware kung ano, how would we approach
treating colon cancer. So it's very important, nandito kayo, kahit na konting kaalaman, at least you could impart this to your loved ones. Not only your loved ones, kayo mismo, no? You have to be aware kung ano itong colon and rectal cancer. Okay? So without further ado, I will proceed with my lecture. So, di ko alam kung mag-English ako, Tagalog eh. No? We were tasked to speak in our dialect. Dapat Tagalog daw. So I'll try my very best. Nandiyan naman si Dr. Tuason to interpret in case hindi ako maka-interpret ng Tagalog. Okay? So, ang GIT, yung gastrointestinal tract natin, is subdivided in different parts. Pag kumain tayo, di ba? It first goes through the oral cavity, papunta sa esophagus, tapos sa tiyan. Okay? So the first phase of digestion involves the mouth, di ba? Yun yung, I won't repeat anymore, no? Doon tayo nagda-digest ng food. Okay? Papasok yan sa tiyan. After that, after the stomach, for around siguro 4 to 6 hours, pupunta yan sa small intestine. Okay? So that's the small intestine. The small intestine is almost 22 feet, if not, it's 22 feet long. Okay? Diyan napraprocess yung pagkain natin, no? Absorption of nutrients, digestion. Tapos, paglabas na niya, after processing sa small intestine, dadaan na yan sa large intestine. The large intestine is more or less 5 feet long. Okay? So if I do colonoscopy, meron akong ipapasok na tube sa rectum ninyo, almost 5 feet long. Di ba? So we will explore your colon if you do your colonoscopy. So, babalik tayo rito sa slides mamaya. Okay? So going further, the colon, actually the waste just goes out in your colon. Ang colon mo, dyan nalalabas yung mga pagkain na na-process sa small intestine, ipapasa na niya sa large intestine. 40 to 60% ng fluids natin nare-reabsorb ng katawan. Okay? Kaya medyo liquid pa yung pupo mo rito, pagdaan sa left, marireabsorb yung fluids. That's the reason why paglabas niya, it's already formed. Okay, very common question. Doc, ano ba yung normal na poop? Di ba? Okay? Ang normal na poop, imagine nyo ang sausage. Okay? Paglabas ng parang sausage, parang hotdog. Yun ang perfect na poop. Okay? Pag medyo may konting cracks, okay lang yon. Kasi hindi naman perfect na lalabas. Pero pag medyo mushy, o lalo na meron siyang parang streak of blood, or sometimes nakakalat na kaagad, that is an unusual poop. That's a normal poop. Okay? So merong classification kasi ang mga poop, di ba? So yung type 3, type 4, yun yung normal. Okay? So enough of the poop. We'll go further. So ang layunin, okay, nagpagtalakay ngayon, itong umaga ngayon, okay, alamin ang mga impormasyon tungkol sa colorectal cancer, kabilang ang kasalukuyang paglaganap o risk factors. So ano yung mga risk factors, no? In developing your colon cancer, tatalakayin natin ang mga pwedeng gawin bilang pagsuri. Ano yung mga pagsuri? How would you approach? Paano mo malalaman? Okay? So maging pamilyar sa maaaring gamutan. So ano yung mga treatment? Once you are diagnosed to have colon cancer, ano ang approach? Anong gagawin? Di ba? So klaruhin ang mga maling paniniwala. So ano yung mga myths? No? Yung mga kathang isip. Okay, yun ang medyo i-explain natin. So, ang daming, alam mo, Filipino, no, tradition yan. Bago pupunta ang pasyente sa doktor, siguro 50% yan nakadaan na sa albularyo. Okay? Because ang daming mga haka-haka. Yun ang mga hindrance sa knowledge. May marinig ka lang na chismis, uy, si Kwan, no? Diba? So, we have to remove that sa ating, I don't know the term, no? So yun ang mga myths, yung mga haka-haka. Okay? So first, ano ang colorectal cancer? Okay? Ang colorectal cancer ay bukol ng malaking bituka. So it's a growth from the large intestine.
o tumbong kung saan ang abnormal na cancer cells ay tumutubo. So we call that a new growth. Anything not normal is abnormal, di ba? Kaya kunyari, going back to your colon, okay? Pag sinilip mo yan, you expect it to be smooth, yung mucosa. Pero pag may makita kang mga ganyan na growth, that is a new growth. Okay? So ang tawag dyan, we call that a polyp o kuntil. Sa Pangasinan, butil, di ba? Now, you could have polyp anywhere, no? You could have nasal polyp, you could have polyps sa tiyan, you could have vaginal polyps, you have gallbladder polyps, iba-ibang polyp. Polyp is an outgrowth. Ang problema sa atin, minsan hindi na-work up. Okay? So, very, very important na mo-work up ang mga pasyente. Okay? So, karamihan sa mga bukol ay nagsisimula sa polyp or maliliit na kapirasong laman. That polyp is a potential source of a possible cancer in the future. Kaya dapat masuri yan. So, that polyp, again, may transition. It could transition into a cancer. Kaya kailangan tutukan natin yan. That is the purpose of doing screening para mahanap mo yung polyp. I will go further sa lecture ko para ma-expound natin. No? So these are the different forms of your polyp. Pag nakita mo yan, parang mais lang yan. It's around 5 mm. Averagely, parang mais. Alam mo yung mais, no? Yung isang butil, okay? Yung isang kernel na mais, ganyan lang yung size niyan. But it is also notorious, no? So pag nakita mo yung mga polyp na yan, it is seemingly innocent. Pero it could transition into a possible cancer in the future. Okay? So I'll go back now. Ito yung mga statistics. It's very alarming. As Dr. Tuason said earlier, no, he mentioned about what 70 cases, no, last year, and it's very alarming. Ang medyo hindi to maatim is yung age. If you see the guidelines, sasabihin nila pag 50 years old, kailangan ka magpasilip, di ba? So it's mandatory whether may nararamdaman ka o wala, whether you are healthy or you are bleeding or not, it's mandatory to have a screening. Pag sinabi mong screening colonoscopy, magpapasilip ka kahit wala kang nararamdaman. For the purpose of what? To find out kung meron kang polyp. Para matanggal yung polyp for not developing into a cancer in the future. Di ba? Parati kong sinasabi sa pasyente, alam niyo pag mga ganyang edad, unahan mo na yung sakit. Huwag mo nang hintayin yung sakit na dumapo sa'yo. Okay? Especially if you have the resources. No? May kaya ka naman. Ang ganda-ganda ng cellphone mo, naka-iPhone ka, naka-whatever na mahal na. Pero yung sarili mong health, hindi mo mabantayan, di ba? So I tell that, no? Health is the most important thing na isipin natin. Lalo na yung mga may pamilya, di ba? Kaya I always tell, paulit-ulit yan sa pasyente, pag mahal mo pamilya mo, gusto mo malusog ka. Di ba? In doing so, you have to undergo workup. And part of that would be colonoscopy. Sa mga babae, of course, alam nyo na yan, no? Very basic. You have to do mammography. Oh, mga 40 plus, mga 45 above, you have to do mammography, etc. Pap smear. So I won't mention it anymore. Tututukan lang natin ang about colon cancer. Okay? So karamihan nagkakaroon ng colon cancer ay mga population above 50-year-old. Pero i-dispel natin yan. Going through the lecture, mukhang hindi ko i-advocate na only 50 years old. I don't think only 50 years old ang kailangan ma-screen. Okay? So again, local data would show that colon cancer ngayon ay number 3 na in the world. Not only in the world, pati sa Pilipinas. No? It's third only after breast and lung cancer. Okay? So dumadami ngayon ang mga kaso. And it's the fourth leading cause of death sa mga cancers. Okay? So if you see these celebrities, no, yung mga personalities na who have developed cancer, no, before we lost our president, parati ko rin sinasabi, ang approach sa mga ganyan ay, alam mo, traditionally, ang Filipinos, very conservative yan. No offense sa mga
these personalities, no? Ang trait ng Filipino, uunahin yung they are sometimes selfless, no? Ayaw nilang magperwisyo sa pamilya. So kahit na may nararamdaman, tinatago nila yan. Kaya up to the last minute, no? Hanggat hindi na nila kaya, doon na lang sila nagpapa-check up. Okay? Pero ito bilin ko sa mga anak, bilin ko sa pamilya. Pag nakita niyo naman na may mga something unusual sa mga magulang ninyo or the elderly, kayo mismo mag-udyok sa kanilang magpa-check up. Di ba? Karamihan yan, Doc, ayoko magpa-check up, ayoko maging perwisyo, okay, nagtitipid sila. Di ba? So if you have a member in the family who have symptoms, no? I explain ko mamaya yung mga risk factors, mga symptom. Kayo na mismo mag-udyok. Mama, daddy, mami, o lolo, lola, magpa-colonoscopy kayo, magpa-screen kayo. Di ba? Sometimes we neglect. Nani-neglect nila yan. O karamihan din, traditionally, inuuna yung mga albularyo bago doktor. So syempre, naniniwala yan sa albularyo, sasabihin, magtawas ka, inom ka nito. Then, neglected na, no? Hindi na nagpapacheck up ang pasyente. Temporarily, psychologically, gumagaling sila, hindi na nagpapacheck up. By the time they go to the physician or the gastroenterologist, it's already in the late stage. Ito mga sinasabi ko, these are all actual experiences sa mga pasyente ko. Just yesterday, I had one patient, hindi ko nababanggitin, she's below 40 years old. O anong manifestation? Wala, hindi naman siya nagdudugo, pero parang merong discomfort sa tiyan. Ordinarily, hindi mo i-colonoscopy yun, di ba? Kasi sa guidelines, 50 years old. But she has the symptom. Another case, I had one case na 25-year-old, medyo malaki. O wala siyang bleeding, pero paano ko na-diagnose? 25-year-old, persistent yung kabag. Sabi ko, wala namang mawawala. Just have a simple ultrasound. It's a good thing. May nakita. Lo and behold, it turned out to be a colon cancer. And he's 25. So, for me, kung meron ka mga symptoms relating to the abdomen, ibabanggit ko rin yan mamaya, no? Better to have a screening, no? O kaya pumunta kayo sa nearest healthcare practitioner ninyo o doktor para masuri kayo. Okay? So going further, going here, di ba? Si L.A. Tenorio, wala pang 50 yan, di ba? Wala pang 50 yan, di ba? So na-diagnose before ng colon CA. Rio Diaz, di ba? She had colon cancer and we lost it. Ito, pati who is this na? Si Black Panther. Okay. Hindi na nagamit yung superpowers niya. Okay? So, ano ang yan? Ano ang mga senyales at sintomas? Ito ang pinaka-importanting part ng lecture natin. Okay? How would you know kung meron ka? So, number one, very important dito, depende rin sa lugar ng tumor. Okay? I'll go first dito sa kwan. Depende yan kung saan tumutubo yung bukol. Okay? We will speak about colon cancer muna. Okay. Pag meron kang bukol on the left side or in the rectum or in the right side, if it's in the right side, it involves the ascending colon and the cecum. Okay? There was a time before, mga pasyente ni Dr. Tuazon, panay right-sided. Pero iba yung simptomas. Okay? If you have a tumor on the right side, your symptoms are related mostly na non-specific. Bakit? If you will have to choose between the left and the right, it would be rather better to have it on the left than the right. Kasi ang left, mas ma-narrow ang caliber. Yung daanan ng pupo mo dito, mas maliit kesa sa right. So what will happen? If you have a new growth here or bukol, anong mangyayari? Imbes na maganda yung pagdaloy ng pupo, bumabara siya. Di ba? So minsan, ang pasyente will have some discomfort on the left side. Doc, parang may masakit dito pag nagpupop ako. Okay? O kaya minsan, Doc, parang meron may bahid na dugo. Okay? Now, sa right side naman, since mas malaki yung lumen o yung caliber ng bituka, kahit na malaki na yung tumor, hindi pa siya nadidetect. But one of the most common manifestation
ng mga right-sided colon cancer is what? Body fatigue, nanghihina, meron siyang anemia. Okay? Pag sinabi kong anemia, I'm not referring to the blood pressure. Uulitin ko for the public. Kahapon may pasyente ako, Doc, anemic po ako. Anemic, pero nung tinignan ko naman, ang ganda ng conjunctiva, her CBC is okay, interpret nila as yung low blood pressure. So iba yung low blood pressure from yung anemia. From the term itself, di ba? Anemia. No? Low hemoglobin. Okay? So these patients, silently, nagdudugo yung tumor na hindi nila alam. Okay? And mag-manifest yan as iron deficiency anemia because you have chronic blood loss from the tumor. Di ba? Kaya nga tumor yan. Ang tumor, kaya nga crab, di ba? Crab. Ang crab is a tumor. Kumakain yan, kinakain. Ang limango, kumakain yan. No? So, it grabs everything na in its surrounding. Kaya ang nangyayari, habang lumalaki yung tumor, may mga bleeding siya, nag-ulcerate yan, naglulus ng pasyente ng blood na hindi niya alam. So yung tinatawag na occult bleeding. Ang occult hindi nakikita. Okay? So if you have fatigue, you have weight loss, or even iron deficiency anemia, especially in the elderly, pa-check up mo na. Malamang meron siyang colon pathology, probably a new growth or cancer on the right side. So ang mga pasyente with the tumor on the left side would probably go to the doctor earlier than patients with the right side. Kasi basa na yung dumi, nag-iiba na yung dumi, sumasakit, pupunta na yan sa doktor. Okay? So, or minsan nag-bleed yan, no? Nag-bleed. Okay? Now, yung mga rectal tumors, by the way, sometimes nadidetect na yan by doing a rectal exam. Kaya nga always yan, strict yan si Dr. Tuazon, mandatory yan, no? You have to do a rectal exam. It's always mandatory, especially yung mga pasyenteng nagdudugo. Because you could diagnose 10% of mga rectal cancers in doing your rectal exam. But it's very subjective. Depende na yan sa doktor. Kung yung doktor mo ang lead ng daliri, hindi niya madidetect, di ba? So ako, meron na akong gauge sa kamay ko. This is 10 centimeter, no? Yan, ginaganon ko. This is 10 centimeter for me. Kaya pag na-rectal ko ang pasyente, nakakapa ko, yan 10 centimeter yan. Beyond that, hindi ko na siya ma-rectal. Another thing na medyo hindi ko, I always tell my patient, alam nyo, ito, 10 centimeters lang yan. Ang bituka natin is 5 feet. So 5 feet is around, how many inches ang 5 feet? 60, di ba? 12 times 5, 60. 60 times 2.54. Ilang centimeter? 60 times 2.54. 160 something? So 160 centimeters. So yung kamay mo is 10 centimeters. Kulang ka pa ng 100 centimeters plus. So you warrant investigation. Do not rely solely on your rectal exam. Sana mga doktor maging very, very vigilant sila, especially if your patient is bleeding. It's very mandatory to do a rectal exam. Okay? So going for now. Doc, meron akong simptomas na pag dumumi po ako, parang may naiwan na may dugo. That's not a good sign. Okay? So if you have episode na nag-poop ka, especially sa elderly, na parang tapos ka nang mag-poop, o kaya masakit ka mag-poop, na may naiwan pa, that is not a good sign. Yung naiwan na yon, more often than not, it's a new growth. It's a backup tumor yan. Kaya if you have weight loss, rectal bleeding, nag-poop ka, na nagbago yung poop mo, those are already the signs. Okay? So going further, saan na tayo kanina? Anyway, few slides na lang. So rectal bleeding, discomfort, weight loss. Tandaan ninyo, change in bowel habits. Doc, once a day po ako nag-poop, pero ngayon parang once a week na lang. Doc, before every other day yung poop ko na normal for the past years. Ngayon mga 5 times. So that's your change in bowel habits. I had one patient before, pumunta sa akin, I don't know why, once a week daw siya nagpo-poop. So ang tanong ko, Tatang, yung frequency ba is once a week? Kailan pa ho yan? Doc, bata pa ako once a week. So we have some reason. So
Normal yan sa inyo. Hindi ko babaguhin. Kasi kung naging everyday yan, change in bowel habits yun. Diba? So it varies. Depende sa pasyente. Depende sa metabolism mo. May mga iba once a week, may iba twice a week, may iba 4 times a day, iba-iba. No? So you have to have a good history. Pinaka-importante dito, history. Okay? You could get if you have a good history, walang problema sa diagnosis. No? Chances are, if you do your colonoscopy, yung hinala mo nandun na. Okay? For me, siguro halos 50% ng mga pasyente na ganon, pagkakita na lang sa clinic, nag-rectal ka na, makakapa mo na. No? You could see that one. So, ulitin ko, halos 50 to 60% ng mga colon cancer ay nasa kaliwa. Okay? So, watch out. So, again, ulitin ko, body fatigue, parating napapagod, meron siyang anemia, specifically iron deficiency, mababa hemoglobin, meron siyang episode of bleeding, meron siyang weight loss. Kaya pag nakita yung relative niyo, uy, pumayat ka. Sometimes yung pagkapayat is not complimentary. It's not a good sign. Di ba? Pag pumayat ka, uy, okay, pumayat ako. Hindi. Pag payat, na medyo putla, you have to work up the patient. You're dealing with something hindi na maganda, no? Okay? You could ask questions, by the way. You could interrupt me anytime if you wish. Pag meron kayong hindi naintindihan, you could interrupt me anytime. So going further, ito, ano yung mga myths and facts? No? Ano yung mga katotohanan ano yung myth sa Tagalog? Kathang isip ba? Ano ang myth? Sir Chip, anong myth in Tagalog? Myth? Karne daw. Kathang isip. Tama ba? O mga haka-haka. Tama ba yon? Haka-haka. O sa kathang isip. So, it's a myth. Kaya nga, parang galing kumbaga parang chismis lang no? So, hindi kailangan masuri hanggang walang simptomas ang cancer. Is it a myth or is it a fact? Myth. Very good. Okay? So, that is the reason why we have to educate the public to be aware na ang colon cancer, hindi ka nagdidepend yan sa sintomas. Doc, wala naman akong nararamdaman ba't ako magpapacheck up? See? Ano yung sagot ko doon? If you have a polyp, kung meron kang polyp na parang mais, do you think meron kang mararamdaman? Wala. Diba? May mga polyp na halos microscopic ang liliit Diba? So during the screening, during the colonoscopy, yun ang thrust ng endoscopist. Hahanapin mo kung may polyp. Kaya nga it's very important na karamihan, 25% of colonoscopic procedures, merong nakikitang polyp. Okay? Now, kung walang polyp, swerte mo. No? Yung transition kasi ng polyp going to a cancer would be 8 to 10 years. So for example, kinolonoscopy ko si Dr. Tuazon, normal. If he is around, ilang taon ka na, Sir Chip? 55, no? Okay, 55. Bata pa yan So, pag 55 siya hanggang 65 years old, he won't worry about colon cancer. Okay? Because the transition from a seemingly small polyp to a possible carcinoma would be 8 to 10 years. Okay? So what are the risk factors? Ito. Okay. Tanging matatanda lamang ang nagkakaroon ng colorectal cancer. True or false? False. Very good. 100% pa kayo No. So we have to dispel it. No? Hindi lang porque 50 ka, you have to wait for 50. Kunyari ikaw, you are 25. Meron kang abnormal bleeding. Do you think you will wait for 50 years old bago ka magpapakonsulta? No. Okay? For me, I tell my patients, 50 or 45 above, pa-colonoscopy ka na. Merong mga criteria kasi dyan. Okay? So ano yung mga criteria? Merong tinatawag na first degree relative. Okay? If you have a first degree relative, for example, yung father, merong colon CA. Dapat, mga anak, before the age of 60, before
10 years before the age of the father. For example, ang tatay 54, hindi pa siya 60, 54 years old. Yung mga anak or mga relative, 10 years, isusubtract mo sa 54, pagdating ng mga anak ng 44, magpa-screening na. Okay? So one first-degree relative at the age of 60 or 2 FDRs. Okay? At any age, you have to have a screen at the age of 40 or 10 years before. Okay? So it's very important. Nandito ba si Ma'am Mary Ann? By the way, I forgot to thank Ma'am Mary Ann of our Zynus Pharma for sponsoring this morning's Lay Forum. Incidentally, she just lost her sister from colorectal cancer. No, ilang taon na siya. I think she's just on her early 40s. Okay? And ang Ma'am Mary Ann, sorry to ask, no, ilang taon yung sister mo? 46. Kaya gusto ko siyang i-colonoscopy rin or any gastroenterologist because that is her twin sister. Sobra pa sa first degree. Kadugo mo yan, kakambal mo yon. Kaya kailangan mo rin magka-colonoscopy. Okay? So you see, no? First degree with CRC at the age of more than 60, you screen at 40 years old. However, for me, regardless of age, for me, pag meron kang bleeding, mas maganda magpa-screen ka rin. Okay? Why? Okay. Filipino, pag nagdugo yan, sasabihin ng matatanda, hayaan mo, almoranas lang yan. Di ba? Umupo ka lang dyan sa tabi ng riles. Di ba? They sit down sa mainit kasi mainit daw pag gagaling ka. You see? So, ang daming mga myths, no? Mga fallacies. We call that fallacies. Yung mga nasa isip lang. Minsan, gullible tayo no? We are very gullible. Naniniwala tayo kaagad. That's the reason why before going to a health practitioner, inuuna yung mga albularyo. See? I don't think it's because of financial quality. It's because of yung tradition, yung belief, yung culture natin. Okay? So, pag mga ganong instance, your father or mother or you have a sibling, mas maganda mapa-work up. Now, not only mga colon. Okay? If you have a relative who has pancreatic, breast, lung cancer, or you have the genes, no, minsan kasi genetic yan Minsan genetic yan. Okay? Now, may tinatawag din mga genetic, mga disorders like yung, I think it's a Lynch, no? Yung Lynch syndrome. Very common yan, mga cancers of the colon, cancer of the uterus. So if you have a member in the family who have any specific cancer, mas maganda magpa-workup ka na. For me, sinasabi ko 45 above. Okay? 45 above or any unusual symptom, magpa-screening ka na. Okay? So ito, example lang ito. I told you about the 50-year-old cutoff. Pag na-notice mo ito, this is 37 years old, 42 years old, 47 years old. Wala sa criterion or criteria ng sinasabi ko kanina. See? This is a rectal, very obvious, no? Kahit hindi ka doktor, pag nakita mo yan, there's something wrong. This is an ulcerating cancer. This is a cancer. This is the, ito, 79 na. Pag nakita mo yung edad 79, dapat 29 years ago, nagpa-colonoscopy na yan. Pag nagpa-colonoscopy ito ng maaga, hindi siya magde-develop nito. Okay? Dr. Tuazon was mentioning about one patient, no? She's below 40 years old. Recently, merong isa below 30 years old. You want to know kung ano yung manifestation nila? Change in bowel habits. Okay, karamihan change in bowel habits. Doc, pag nagpoop ako, parang merong plema. Doc, minsan meron hong dugo. Doc, dati hindi ho parang buong buo. Kaya nga sabi ko sa iyo, the perfect stool or the perfect poop is a sausage shape. Diba? Sausage shape or kahit na babitak siya, basta it's the size of a sausage, okay lang yon. Pero pag scattered, na merong streak of blood or mucus, pa-check up ka na. Okay? So ito, ang malusog na pamumuhay ay nakakabawas sa posibilidad na magkaroon ng colon cancer. True or false? True. Very good. Okay? So why? No? Obesity, weight loss, heavy alcohol intake, no? Kasi
irritant ang alcohol sa GIT, no? Obesity, minsan meron kang insulin resistance. Pag meron kang insulin resistance, nag-iba yung microflora ng gut mo. Okay? Very common ngayon, ito. Tinanong ako ng mga pasyente, Dok, ba't ho ganun? Bakit ang daming mga batang nagka-develop ng colon cancer? Ano sa tingin nyo? Yan, no? Processed food, preservatives, no? Very rich in nitrates, no? Ang mga nitrates are carcinogenic. Sa processed food, ano yung mga processed food? Sausages, hotdog, tocino. Okay? Kaya mataas ang colon cancer and stomach cancer sa Pampanga compared to Bicol. Okay? Walang cancer sa Africa, di ba? Mataas ang cancer in the European states. Why? Number one is Hungary. Bakit? Sausages, yung mga preservative, very rich in nitrosamines. And you might wonder, Doc, ba't kaya po yung ang colon lang ang nagka-cancer, hindi halos yung small intestine? Okay, tanong ko sa inyo, bakit colon, hindi small intestine cancer? Why is it rare to have a small intestinal cancer compared to a colon or large intestine? Why? Ang mga kasagot, free colonoscopy. Without anesthesia. Sige, why? Didn't you wonder? Doc, ba't ang taas ng incidence ng colon cancer sa large intestine? How come intestine naman yung small intestine pero it's spared halos It's rare to have cancer in the small intestine, around 1 to 3%. Why? Because ang waste natin, yung poop, wala nang use yan di ba? So if you have poop in your colon, mas mabilis ang mag-act yung mga carcinogens. And the gut flora, yung microbacteria doon, is iba. Tapos sa small intestine, you have some protective enzymes, di ba? Remember, doon nagdadigest ang food sa small intestine, di ba? And you have enzymes. You have protective enzymes. Tapos meron tinatawag na mga Peyer's patches, no? Parang mga kulani. That is very, very Very important para ma-avert mo yung mga inflammation or mga carcinogenesis. The third thing is, sa colon, ang cells ng colon, gaya ng sinabi ko kanina, mabilis mag-transition yan. Very active. It's very, very active. It's a labile cell. Maraming klase ang cells Merong permanent, labile, stable. Di ba? Ang liver, di ba? It's very labile. Ibig sabihin, mabilis yung transition niya to repair. Like also the colon. No? So since it's very active, there's also a tendency for bad cells to develop. Mas very prone ang large intestine compared to the small intestine to develop cancers. Okay? And another thing, may tinatawag na transit time. Ano yung transit time? Pag kumain ka, dadaan sa small intestine, after few minutes, dadaan na sa colon. Ang colon mabagal. Diba? Habang nasa right, papunta sa left, siguro 1 day, 2 days, 3 days bago mag-poop. The more mabagal, the more carcinogenesis sets in. Diba? Okay, now again, Doc, bakit yung mga paborito kong hotdog, bakit bawal naman? This morning, kakakain ko lang Why? Because of yung mga preservatives. May tinatawag na nitrosamines, no? Mga nitrites. Of course, yung mga carbohydrate na kinakain natin, no? Very rich in sugar, very rich in fat. You could develop insulin resistance. Okay? And if you have insulin resistance, you might have obesity, etc., etc. Okay? Nagkakascade na yan. So lahat connect. So what is healthy sa pasyente? Ano yung healthy na maganda? Rich in fiber. Vegetables, anything na green is very good. Okay? Yogurt is very good. Kasi you have mga tinatawag na probiotics. Doc, nagtitake ako probiotics. Okay lang yun. Anything that is good to the gut is good. Anything that is irritant is not good. Okay? So, going further, so ang history ng polyps, again, another thing, no? Mga inflammatory disorders, chronic colitis, Lynch syndrome, familiar polyposis, those are all mga predisposing conditions in developing colon cancer. Kaya yung mga ulcerative colitis, mga Crohn's colitis, binabantayan namin yan.
Kasi you could transition to cancer after 10 years. Kunyari, may ulcerative ka. Actually, ang ulcerative colitis is a pre-malignant condition na you could develop colon cancer after 10 years. Okay? Kaya dapat namomonitor ang mga pasyente. Okay? Ito, I mentioned it earlier. Kumain ng fiber-rich foods, prutas at gulay. Physically active. Dapat alam mo yung tamang timbang. And of course, your regular checkup. Ito yung sinasabi ko. 50, walang nararamdaman, pa-check up ka na. Kaya the best time to have a checkup is kung wala kang mga sintomas. Di ba? Unahan mo na yung sakit bago dumating yung sakit sa'yo. Okay? For 50 above, for me, 45 above eh. Kaya sabi ko, 45. So if the patient comes to me, Doc, sumakit po yung tiyan ko. Pag nakita ko yung edad, 50 years old, alam mo, blessing sa Diyos na sumakit ang tiyan mo eh, para magpa-check up ka. Kung hindi pa sumakit yung tiyan mo, hindi ka magpapa-check up. See? So those things, mga symptoms na nangyari sa'yo, blessing yan, no? You think of it as a blessing. Na these are your body telling you, magpa-check up ka na, o may dugo, magpa-check up ka na. Okay? So what are your screening options? Doc, dugo po ako. Anong gagawin ko? First, you could do the fecal occult. Me, sa buong pagdudoktor ko, I never request for a fecal occult. Sorry na lang sa other doctors, no? Why? Okay, balik tayo. Ano yung fecal occult test? Kung may mga medtech dito, we call that your Gayak test, no? Gayak. Occult nga eh, hindi nakikita. Occult means, occult, multo, hindi nakikita. So, blood that is not seen grossly is seen through the microscope by doing your Gayak test. Merong reagent yan. Pag nilagay mo yan sa poop, magiging, I think, blue. Pag naging blue yon, positive for suspected blood. Okay? Why? Polyps, cancers, nagdudugo yan, di ba? So, you want to know kung meron kang bleeding sa loob. Ang problema, mataas ang false positivity. Actually, may yung Gayak test kasi is based on oxidation. Nag-oxidize yung blood. So pag naging positive yan, magiging blue. Alam ko yan kasi medtech ako eh. Ginagawa ko before. The problem is, merong tinatawag na peroxidase from vegetables. Okay? O kaya kumain ka ng burger. Yung burger mo, meron pang dugo ng beef yun eh. O kaya kumain ka ng steak, magpa-positive yung fecal occult blood. So, anyway, initially you could do that. Short of a FIT. Ito yung tinatawag na better test na ginagawa. We have that here at TMCP, no? So, we have the fecal immunochemical test. Ano yun? Very high yung sensitivity. I-smear lang yung pupo mo, pag positive yan, chances are merong bleeding site in your body. So, lalo ka nang kailangan magpa-workup. Okay? The molecular, we don't do that anymore. So, first, the FOBT, probably sa ngayon, we don't recommend that. What I recommend would be your fecal immunochemical test. Okay? Very high yung sensitivity, specificity niya, around 95%. Na kahit na kumain ka ng karne o kumain ka ng kamatis, kamatis is very high in peroxidase, you could do your FIT test. Unlike your FOBT, your fecal occult blood test, you have to fast for 3 days na hindi ka kakain ng karne. Okay? So I think this is the ideal way. Now, the gold standard in doing, never mind, now we could do also your flexible, your CT colonography. Ang problema dito, doble babayaran mo. Okay? Meron din tinatawag na capsule endoscopy. Okay? Merong kapsula, iinumin mo, pag pupo mo, naka-record na yan. Parang Holter, di ba? Ang Holter, titignan yung rhythm ng heart mo. Ito naman, iinumin mo yung kapsula, pag poop mo, kukunin mo yung capsule. Naka-record na kasi, meron kang belt dito, naka-record. Makikita, ang advantage ng capsule endoscopy is nakikita yung stomach, nakikita yung small intestine, and nakikita yung colon. The problem is it's a bit expensive and doble gagastusin mo. Pag may nakitang tumor or polyp, ikokolono mo rin siya. Okay? So I think this is ideal sa mga may kaya, yung mga may problem like kumbaga hindi siya ma-clear for colonoscopy, they could do the capsule endoscopy. Okay? I think it's 45,000. Now, the gold standard
is your colonoscopy. The colonoscopy, you could do that anytime. Ang preparation kasi dito madali lang. Okay? So what I do if I have a patient for colonoscopy, binibigyan ko lang ng laxative, pampadumi, syempre para malinis the following day. Pwede pa siyang kumain that day, pupunta the following day, sisilipin ko, averagely 10, 15, 20 minutes, tapos na. Ang habol ko is not that. Ang habol ko dito is your peace of mind. Di ba? If you have some change in bowel, o kaya, Doc, nagdugo po ako, wala naman siyang weight loss, pero 50 plus na siya. Or sabi mo ng 45. Let's say, si Gab, ilang taong ka na? 34. Yung totoo? 34. Okay. Akala ko 24 ka lang eh. Okay, so 34. Doc, pakonsulta ako, nagdugo po ako. Okay, 34, di ba? Wala sa guideline, sabi ko 50. Ginagawa ko, sa mga pasyenteng ganyan, I advise doing screening na. Okay? Why? Why? Doc, galing po ako kay Dr. Juan, sabi niya almoranas lang. Sinilip ka ba? Hindi. Nirektal lang, sabi almoranas. Okay, remember earlier I told you, 10 cm lang ang nakakapa, di ba? So tama. Almoranas nga. Oh. Pero you don't know beyond that, hindi mo alam. Maraming kasong ganon, no? So it's just, as we say, the tip of the iceberg, no? So nandun may almoranas para may nakatagong tumor. So pag nag-bleed siya, akala, almoranas. I will never forget a schoolmate of mine. She was just on her 30s. Schoolmate yan. Bago pa lang ako mag-gastro. At that time, wala pang kolono. Procto, no? May bakal na nilalagay sa puwet. So, she's a schoolmate of mine, 1 year ahead. She came in 1996, I think, no? Galing na siya sa previous doctor niya for 2 months. Almoranas daw. No, it's very lucky, you know why? O, sabi ko, alam mo, para sigurado na, titignan ko yung almoranas. I was not thinking of CA. Kasi almoranas daw eh. So, i-confirm ko anong klase, anong stage yung almoranas niya. Is grade 1, grade 2, grade 3. Alam ko, lo and behold, meron siyang mass sa rectum, rectosigmoid. Okay? Tuwing nagdudugo siya, akala almoranas. Totoo, may almoranas siya. Until now, buhay na buhay siya. See? Ang masakit doon, 2 months siya ginamot for almoranas. Pero hindi naman, buti na lang nagdugo siya ulit. Okay? And I think it's stage 2, stage 3, hindi pa naman kumalat. So those are the instances na alam mo naman na there's something wrong. Go for it. If hindi ka parang well, you seek a second opinion. Okay? Kasi buhay na kataya dyan eh. Okay? So, ito ang transition ng isang maliit na polyp. Yan, parang 5 mm lang yan eh. Meron kasing mga small polyp, mga diminutive, less than 5 mm. Oh, some would be more than 1 cm. Yung mga malalaking polyp, yun ang mga medyo may malignant potential. So, yun yung mga talagang binabantayan. Okay? So, I think few slides na to. Ang polyp ay isang uri ng pag-usbong sa colon na lahat ay magiging cancer sa hinaharap. True or false? Ha? True? Who says true? Ha? Na lahat eh. Not all. Okay? So it is a myth. No, hindi lahat ng polyp ay bad. May mga good polyps, may mga bad polyps. Okay? But of course, every polyp, kahit isa lang yan, is a potential. It's a potential polyp to develop a colon cancer. Kaya tinatanggal namin yan, no? So, kailangan talagang tanggalin. Okay? So, ito ang mga iba-ibang polyps. You have 5 mm less. Ang tawag dyan, diminutive, small, large. Okay? Iba-ibang uri yan. Merong flat, sessile, pedunculated. May mga giant polyps. Okay? So, that is the purpose of doing your colonoscopy. To detect kung meron ka nito. Okay? So, that's what we do. We do polypectomy. Meron siyang electrocautery, ini-snare namin yan, tapos tinatanggal. I have a video of that, pero ayoko nang pakita kasi baka magka-problema eh. Okay, tanging operasyon o pagtanggal sa buko ang gamutan sa colon cancer. True or false? Tanging operasyon o pagtanggal sa bukol. No. Kasi maraming form of treatment.
There are times naman na hindi na maoperahan ang pasyente. So hindi lang surgery. Okay? But if you go to the back, pwedeng mali rin kasi surgery is the best treatment. So it could be true or false for me. Okay? So ang gamutan ng colon cancer ay maaaring mangailangan ng iba't ibang eksperto. Depende sa stage ng cancer. Okay? So meron tinatawag na stage 1, pag nakakonfine sa mucosa, muscularis, pag kumalat na siya. Basta niyo, ang stage 4, nakakalat na sa ibang organs. Okay? Especially your liver. Okay? The most common metastatic cancer na primary na liver cancer is your colon. Okay? Para hindi ka ma-confuse. Ang colon CA, halos nagmametastasize yan sa liver. Now, if you have a metastatic liver disease, karamihan, nakikita rin yan sa ultrasound. May mga bukol-bukol. Lalabas yan sa result, rule out multiple nodules, rule out metastatic liver. Okay? So if you have metastatic liver disease, ang pinaka-primary na iisipin mo is your colon. Okay? Kasi pag nag-metastasize ang colon cancer, ang una niyang nilalapitan, aside from the lymph node, would be the liver. Okay? So, ito, few last slides na. So, of course, it's mandatory to do a biopsy. Okay? Going back here, yung blood test, we do usually your carcinoembryonic antigen. Yun yung mga tinatawag na markers, di ba? Mga blood markers, mga embryonic markers. Okay? Kailangan yan for screening and also for surveillance. So, ang gamutan ng colon cancer ay marami, no? Primarily, surgery. Probably Dr. Tuason could expound further. He is the expert there. Tatanggalin yung parte ng colon. Maraming types of surgery. Depends on the site of the tumor. Okay? So, kunyari, meron kang right-sided tumor na malignant, iba yung approach doon. O kunyari, meron kang anal or rectal cancer, iba naman yung approach doon. Kaya you will wonder, Doc, bakit nakaka-colostomy? Maraming rason yan eh. Depende rin yan sa staging ng cancer, depende yan sa type of surgery. Okay? So probably we could ask Dr. Tuason later on. Now, meron ding gamutan na cancer involving chemotherapy. Okay? You could give your chemotherapy before, during, or after. So ito, scope na yan ng oncologist. May dinatawag din na palliative treatment. Halos nandun yung tumor, pinapaliit mo na yung tumor, o kaya minsan, there are times na wala ka nang magawa sa tumor, we give palliative therapy. Okay? Doc, paano po kung late stage na? Meron pa rin treatment. Pero of course, part of that would be marami, no? May mga psychological support, nutritional support, pain support, etc. Okay? So, depende yan sa staging. Now, ating balikan, this is my last slide. Ang colorectal cancer ay isang uri ng nakakamatay na sakit na laganap sa ating bansa. Third most common cause is the fourth leading cause of death among cancers. Okay? Maaring walang simptomas, no? Minsan, no? Ang nakakatakot dito, walang simptomas. Meron ka ng tumor na tumutubo, lalo na pag early stage, wala kang simptomas. Okay? Kaya minsan, importante yan, you have to be very vigilant. There's something wrong. Ikaw makakasabi. The best doctor would be you. Okay? There's something wrong. Nagbago yung pupo mo, namamayat ka without any reason, biglang may dugo yung poop mo, better consult your doctor. Okay? Importante ang pagsusuri or screening sa tamang edad. Ulitin ko, 50 above. Okay? If you have the resources, 45 above. If you have history of bleeding, do a screening. Okay? Maaring maiwasan ng colorectal sa tamang lifestyle is very important. Alam niyo na, pag sinabi kong lifestyle, colorectal cancer is preventable as long as we have enough education. You could not prevent colon cancer kung wala tayong edukasyon. That is the reason why we advocate teaching the public. Okay? I always stress that to my patient. Sigurado yan. Pag mga 40, 50, binabanggit ko parati yan. Ay, mami, alam mo, kahit hindi konektado yung complaint mo ngayon, sasabihin kita na kailangan mo magpa-screening. For me, basta nasabi ko na, bahala na yung pasyenteng mag-decide.
Diba? Always educate your patients. Kaya sabi ko, mga nurses, whether you're first year, second year, importante you educate. Okay? Hindi lang mga healthy, hindi lang yung mga neighbors ninyo, pati yung pamilya ninyo. Okay? So tandaan nyo ito ng lecture ko. You could if you want, pwede namin i-share. Ma'am Danica, pwede natin i-share tong slides para sa kaalaman mga estudyante natin. Ha? Okay? So it is preventable, it's treatable as long as maaga. Okay? Maganda ang gamutan ngayon. Kaya pa sabi ko sa mga pasyente, don't worry. Maswerte ka. Hindi naman maswerte nagka-cancer. No? Maswerte ka sa panahon ngayon because we have all the good medicines. Maganda ang gamutan ngayon. If you compare to mga nag-cancer noon today, ngayon buhay ka. As long as you are guided by your doctor. Very important, doktor hindi albularyo Sige. It is preventable, treatable, and beatable. Okay? So love your gut, screen today, and live tomorrow. Next year, I hope to see you again. If not me, siguro yung ibang gastroenterologist. No? We have the service here in our hospital. We could do screening colonoscopy. Bahala na kayo. Ang dami nating gastroenterologists here. We have Dr. Balbog, Dr. Duque, Dr. Zamora, and Dr. Lumboy, and myself. Okay? So, without, wala na ata akong, wear blue next year, Okay? Anyway, naka-dark blue na kayo. That's my last slide. Thank you. Thank you so much, Dr. Torrio, for that very insightful discussion. Now we will open na po the discussion to the Q&A. Kung meron po kayong queries, feel free to raise your hand and we will assist you with the microphone po. Also, we have a discount coupon po sa mga mag-Q&A. Meron po tayong 25% discount sa medical services po ng The Medical City Pangasinan once na nagbigay po kayo or nag-ask po kayo sa amin. Anyone po? Meron po ba tayong question? Question or consultation daw po. Yes, ma'am. Good morning po, Doc. May umuuso po kasi na yung sa enema sa panglinis daw po yun sa does it treat po or nagkaka-prevent daw? Halimbawa po healthy po siya tapos yung nauuso po na enema. No offense sa mga nasa YouTube, mga Facebook, mga social media na iinumin mo ito, iinumin mo yan. Okay, no offense, pero halos walang epekto yun no? Kahit na uminom ka ng isang galong kape o mag-inima ka, probably, no? Pero walang those are all anecdotal. Ibig sabihin, myth. Those are myths, no? So wala pang proven na nagsabi na pag nag-coffee inima ka, or meron kang mga herbal. So be careful ngayon, no? Ang daming umusbong, no? Anything could be true, anything could be fake. Okay? So the best way is you strict to... Ang problema dito marami, kaya nga sabi ko kanina, lahat tayo gullible. Uy, gumaling to, naglagay ng kape sa puwet. Gagayahin ko nga. Di ba? Ay, Nescafe. Nescafe ba? May brand pa ba yun? Huwag na kayong maniwala doon. It's very, very dangerous. Yun ang mga myth. Kaya ko pinapakita sa inyo, no? Is it a myth? Is it a fact? Okay? Mga herbal, no offense again. There are good herbal medicines. There are medyo, mga dubious. Kaya ito, tip ko sa inyo. If it's too good to be true, huwag na kayong maniwala. Okay? Pag umopen ka ng YouTube dyan, may isa doon. Nagagamot ang cancer, etc., etc. Di sana wala ng doktor, di ba? Iinumin mo yung produkto, tanggal lahat ang sakit. Do you think maniniwala ka pa ba doon? Di ba? So, be careful. If ever there's a use ng coffee enema mo, siguro nakatae ka lang. Pero wala namang effect kasi hindi na na-absorb yung kape. Di ba? Hindi na-absorb. That's what they do before, no? Coffee enema, etc. Even sa mga gallstones, di ba? May mga iniinom na mga Epsom salt, apple cider. Huwag na muna kayong maniwala doon. Okay? Kasi dadami pasyente ni Dr. Tuason. Dadami pasyente niyan. Sige, inom pa kayo ng apple cider, lalabas talaga. Pero magbabara yung bato nyo. See? So we are trying to help you to prevent being confined. We are trying to help you para iwas gastos. Magastos, magkasakit, tandaan nyo. Diba?
consultation, workup, wala pa yung confinement, wala pa yung procedure, wala pa yung operasyon, wala pa yung chemotherapy. Di ba? Mamamatay ka sa gastos eh. Di ba? Basta you stick to what is right. Alam mo, sagot ko doon, alam mo, yung lola ko, umabot ng 91, yung great-grandmother ko, 97. Wala pa naman yung mga herbal na yan. You see, what's the difference? Simple life. Kain ka ng 3 beses ang araw, alisin mo ang bisyo, may peace of mind ka, buhay ka. Who needs a coffee enema? Diba? Okay, questions pa? Any questions pa po? Taas lang po ng kamay so I can give you the microphone. Questions? Huwag kayo mahiya. Huwag na po kayong mahiya. Meron po tayong discount coupon sa mga magtatanong. And also, meron po tayong gift from Zydus, our sponsor for today. Oh. Any question po? Meron pa po ba? Taas lang po ng kamay. Alright po. May tanong ako kay Dr. Tuazon. Okay. Could you expound further, Dr. Tuazon, as regard to yung mga post-surgical states? Like for example, primarily the thing na parang nagdi-dissuade ang pasyente going into surgeons is of course, your anatomy, your body would change. So, ano yung mga kailangan i-impart sa mga pasyenteng about to undergo surgery? Ano yung mangyayari after the surgery? Ano ang mga discomforts after the surgery? Or if ever we go to basic, what type of surgery? Para medyo maiksi kahit mga 30 minutes, 2 hours, could you expound sa left and right-handed surgery and what to expect? Sino yung mga kailangan i-colostomy? O kaya if we have a colostomy tube here, ano ang ginagawa? Okay? So, by the way, we have our ostomy care here in our hospital. Okay? Thank you. Dr. Tuazon muna. Nakalusot sa question. Yung sa type of surgery, depende sa location ng tumor, as mentioned by Dr. Torres. Pag nasa right side yung cancer, usually ang ginagawa namin ay tinatawag na right hemicolectomy. Tinatanggal yung right side ng colon hanggang doon sa pandagitna. Pag nasa transverse colon naman yung cancer, okay, nasa gitna, ginagawa namin ay transverse colectomy. So, tinatanggal yung gitnang portion ng colon. Pag nasa left side naman, left hemicolectomy ginagawa. May mga boundaries kami kung hanggang saan puputol. No? So, buong left side tinatanggal namin. Kung nasa sigmoid, kung mahaba yung sigmoid, swerte. Kasi sigmoid lang puputulin namin. Kung maiksi yung sigmoid, minsan nadadamay pati yung left colon. Kung nasa rectum, mataas pa, let's say mga 8 to 10 centimeters mula sa butas ng thread, pwede pang i-resect yun sa taas. Ibig sabihin, pwede pang i-preserve yung anus o yung puwet. So, either tinatawag namin anterior resection o anterior resection. Pini-preserve namin yung puwet, yung anus mismo, kaka yung sphincter ng anus. Okay? So, depende yun sa site. Depende sa linis ng bituka at depende sa condition ng bituka. Depende sa stage. Yun ang mag-dictate sa amin later on kung pwedeng pinugtong yung bituka o hindi. Kung halimbawa, i-refer sa amin ay parado na yung bituka, magang-maga na wala kaming way para hindi congest yung bituka, nagre-result dun sa colostomy. So, ibig na ilugtong namin yun, pinocolostomy na lang namin. Kasi chances are, pag tinugtong namin yung hindi prepared na bituka or namamaga, chances are baka mag-change yun. Okay? So temporarily, pinocolostomy namin for 4 to 6 weeks para ma-prepare yung bituka ulit. Pag ready na, saka namin pinapalikan na tinugtong. Kung halimbawa ang tumor
bone ay located below 8 to 10 centimeters o ganun kalapit sa anus o sa butas ng puwet, meron kami tinatawag na abdominoperineal resection. Ibig sabihin, tatanggalin yung sigmoid hanggang sa may tumbong, sa may puwet, tinatanggal na namin yon. So permanently, naka-colostomy na yung pasyente for life. Okay? Ulitin ko. Pero kung may allowance kami sa baba at pwede pang idugtong, ang shortest distance namin is mga 2 to 4 centimeters mula dun sa pinakababang margin o babang boundary ng tumor. Pag meron pa kaming ganun at pwedeng idugtong, dinudugtong namin yon, either by stapler or by suturing. Okay? So yun yung mga parameters namin para malaman kung idudugtong o hindi. Kaya as much as possible, mas gusto namin mag-opera pag malinis yung colon para mas mataas ang chance na madugtong namin yun. Okay? So again, depende sa location. So pag hindi namin madugtong o may mga instances na hindi matanggal yung tumor, let's say dikit na pero barado, walang lalabasan yung tae, forced to good kami. Kailangan pa rin operahan yan kasi barado. Walang lalabasan yung tae. Kailangan lumabas sa tenga yung tae. Di ba? So, ginagawa na lang namin yun. Unprepared yung bowel, magang-maga, barado, baka yung kondisyon ng pasyente hindi rin maganda. So, ginagawa namin, colostomy na kaagad. Meron kami tinatawag na Hartmann's colostomy. So, nilalabas namin yung bituka, tinatanggal yung bukol, pero sinasara, hindi dinudugtong. Okay, Hartmann's procedure yon. Okay? As regards, ano pa Sir Chief yung ibang tanong? Before surgery, usually pine-prepare namin yung pasyente. Kung may time. Ibig sabihin, hindi siya barado. Kasi kung barado, balikan natin. Kung barado yung bituka, binibigyan namin ng option. Conservative management muna ng at least 24 hours. Ilalagyan ng NGT para ma-decompress. Kasi may mga instances na nadi-decompress yung bara, mabibigyan kami ng pagkakataon para i-prepara yung bituka. Nang sa ganun ay magkaroon ng chance na pwede namin idugtong yung bituka ulit. Ngayon halimbawa, baradong-barado, miski anong decompression, hindi siya ma-decompress, minsan nagiging emergency pa yan. So binubuksan na namin, tapos yun, kinokolostomy na lang muna. Temporarily for 4 to 6 weeks. Tapos babalikan, dudugtong yun. So ang preparation, number 1, inaasikaso namin yung diet, yung nutrition ng pasyente para nang sa ganun ay mas maiibsan yung mga possible complications after ng surgery. So we take care of the diet, we take care of the nutritional status of the patient bago operahan. That is kung meron tayong time at hindi barado. Okay? Second, nililinis namin yung bituka. Either by giving laxatives, laxatives or by enemas, nilalabati ba yan? Para malinis yung bituka, walang tae, mas mataas yung chance na pwedeng idugtong yun after surgery. Okay? Then of course, third, in-encourage namin mag-deep breathing exercises yung pasyente bago ng malaking procedure. Para nang sa ganun ay maibsan natin yung possible complication ng pneumonia after ng surgery. Okay? So, post-operatively, ano ang pwede mangyari sa patient? So, pwede mag-develop ng tinatawag natin na ileus. So, mga ilang araw pa mamamaga yung bituka, hindi pa magpa-function properly yun kasi mag-a-adjust muna yan. So, possibility yun. Or, may mga time na nagkaroon kami ng pasyente ni Dr. Torio, about 5, na meron sa kanan, meron din sa kaliwa. Meron pang 3, meron sa kanan, meron sa kaliwa, meron sa tumbong, sa rectum. So anong ginagawa namin doon? Yun ay total colectomy na. Tinatanggal namin yung buong colon. Tapos dinudugtong namin yung small intestine doon sa residual na rectum, kung meron pa.
Okay? So pagka ganun ang ginawa, iiksi yung bituka, chances are dadalas yung pagbisita sa kubeta. Instead of yung once a day, twice a day niya, magiging 4, 5 times a day. Okay? Pero during the time na nagtitraining pa kami, yung isang big boss namin ay colorectal surgeon, isa sa pinakamagaling na colorectal surgeon sa Pilipinas. Meron siya mga studies na kung less than 50 years old yung pasyente, regardless ng location, ang ginagawa namin ay total colectomy. Kasi ang concept niya is, saan ba magre-recur yung colon cancer? Kundi sa colon din. So tinatanggal namin yung buong colon, dinudugtong namin yung small intestine sa rectum. So marami kaming nagawang ganun. Ang nangyayari ay dumadalas yung pagdumi ng pasyente. So, tulad ng sinabi ko kanina, imbis na twice a day lang, nagiging 4, 5 times a day. So after na mag-heal yung condition ng abdomen, binibigyan na lang namin ng diatabs o kaya Imodium para mabawasan yung pagbisita sa kubeta. Okay? Now, during the early start ng practice ko dito, ginagawa ko pa rin yun. Basta less than 50 years old yung pasyente, tinototal ko yan. Total colectomy. Minsan mas madali pa ang gawin. Tapos, binibigyan na lang ng Imodium yung pasyente. Okay? So, yun yung mga changes na pwede mangyari. Dahil umiksi na yung bituka, pwedeng dumalas yung pagtae, pwedeng mag-iba yung bowel habit ng pasyente. Pero eventually, babalik din kaagad. Okay? So, another question is, how soon pwedeng pakainin yung pasyente after surgery? Kung wala kaming duktong, miski immediately after surgery, day after, pinapakain na namin yan. Okay? Kung may dugtong kami, hinihintay muna namin yung bowel activity. Pero minsan, aggressive na. Miski walang bowel activity, pinapakain na rin. Inumpisa ng pakainin kasi yung pagkain mismo, yun ang magiging mitsa sa pagkilos ng bituka. So nowadays, meron kaming pinapractice na ERAS, yung early recovery after surgery. So immediately after surgery, minsan pinapakain na namin kaagad yung pasyente o pinapag-chewing gum. Okay? So, another question. Uwi na ako, Gap. Uwi na ako. Another question is, matanda na yung pasyente, i-recommend nyo pa ba ang surgery? Binabalansin namin dyan yung, let's say, 90 years old. O pahirapan natin ng konti, 100 plus years old yung pasyente. Kailangan pa bang operahan? Number 1, kumbarado. Yes. Hindi namin tinitignan yung edad. Ang tinitignan namin ay yung kalagayan ng pasyente at yung pwede mangyari pag hindi ginawa. Kung mas advantageous pa yung operahan mo, miski may konting risk, kaysa sa hindi mo operahan, ay miski gaano katanda yan, inoperahan namin. So age is not an absolute contraindication to surgery. In fact, pag titignan mo, the older the patient is, the shorter is the window kung kailan ka dapat pumasok. Kaya the older the patient is, the earliest time na pwede mong pasukan, the better. Kasi habang pinapatagal mo yun, lalong bumabagsak yung kondisyon ng pasyente. Okay? So yun lang ang aking maiaambag sa umaga. Thank you so much, Dr. Rory. There you have it, guys. Thank you so much for listening sa ating insightful discussion and to award our Certificate of Appreciation. May now call on Ma'am Danica Baloto and Dr. Rory Tuazon for the award. The Medical City Pangasinan presents the Certificate of Appreciation to Dr. Jose Christopher N. Torio for his valuable time and expertise shared as a speaker during the lay forum entitled Cancer ng Malaking Bituka, Mga Katotohanan, Mga Maling Akala at Mga Sagip Buhay Tips. Ayan. And also, pwede po rin ba naming tawagin si Ma'am Mary, ang ating sponsor for today. Guys, palakpakan naman po natin ang Sidus and also si Ma'am. Thank you so much po. Alright, ready po? Okay, ready?
1, 2, 3. All right po. And for our closing remarks, si Miss Danica Balota po. Okay po. So thank you again to all of you who came here today to join us doon sa Lay Forum natin. Sana may marami kayong natutunan and sana on our next Lay Forum andito rin po kayo. So thank you once again sa mga partners natin and to all our outpatients who listened. Thank you po from the Medical City Pangasinan.